kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes. Curry shoes, mabibili lamang sa halagang 2,100 pesos. I-click lamang ang link sa comment section. Ang debut ni Klay Thompson para sa Dallas Mavericks ay sa wakas na isulat na sa libro at nagawa niyang malampasan ang matinding kaba at magkaroon ng produktibong laro sa loob lamang ng 18 minuto. Naglaro lamang si Thompson sa unang kalahati at ang kanyang performance ay isang magandang pasilip sa kung ano ang kaya niyang ipakita sa Dallas sa regular season. Natapos ni Thompson ang laro na may 10 puntos at 3 assists habang pumupukol ng 3 of 5 from beyond the arc. At ang kanyang ipinakita sa magkabilang dulo ng court ay isa lamang sa simula ng mas malaking impact na gagawin niya sa mga susunod na laro. Si Thompson ay isa sa mga sobrang kinikritikang manlalaro ngayong summer matapos siyang pumirma sa Mavericks. Karamihan ng kritisismo ay tungkol sa kanyang depensa. Pinatahimik niya ang mga kritiko sa pamamagitan ng magandang depensa sa perimeter sa kanyang debut laban sa Utah Jazz. Ngunit ang mga komentaryo nitong summer ay nagsimulang umikot sa ideya na tila nawawala na ang kanyang opensa at hindi na siya kasing husay sa shooting matapos ang mahina niyang taon noong nakaraang season. Ngunit, pinatunayan ni Thompson ang kanyang matapang na pahayag noong media day sa kanyang unang laro sa preseason. Naniniwala pa rin si Thompson na siya ay kasing husay pa rin tulad ng dati at ang kanyang sikat na linya mula sa media day ay napatunayang totoo noong Huwebes ng gabi. Sa puntong ito ng aking karera, hindi mo pa rin ako pwedeng iwanang libre. Bagay na ramdam ni Klay na siya pa rin ang dating Klay Thompson noon. Hindi nagbibiro si Thompson tulad ng ipinakita sa kanyang performance noong Biyernes ng araw. Ang kanyang 3-point shooting ay patuloy na mananatili sa kanya habang naglalaro siya. Tumira siya ng 3 tres sa laban at lahat ng ito ay may depensang malapit sa kanya. Nakukuha pa rin ni Thompson ang kanyang shot kahit halos walang puwang at kadalasan ay binabantayan siya ng mahigpit kahit wala siya sa bola. Walang gustong iwanan siya at ang kanyang off-ball gravity ay magbubukas ng espasyo para sa iba. Laban sa Utah, madalas ding ginamit si Thompson bilang screener sa pick and pop at madalas siyang tumatakas sa labas para makahanap ng open look mula sa tres. Ipinakita ni Thompson ang antas ng kanyang off-ball movement sa larong ito at magiging mas magaling pa siya sa mga susunod na laban. Sinabi ni Thompson na ang kanyang debut para sa Mavs ay ang pinakanakakakaba niyang laro mula noong una niyang laban sa NBA Finals 2015. Ngunit mas nakapag-relax siya sa second quarter at mas naging komportable. Nanatili siyang kasing tiwala sa kanyang shooting at tila lahat ng kanyang mga kakampi ay humahanga sa kanya. Matapos ang laro, pinuri ni Olivier Maxence Prosper ang intentionality ni Thompson at lahat ng maliliit na bagay na ginagawa niya para maging mahusay. Natutuwa si Prosper na makalaro si Thompson sa unang pagkakataon at sinabi niyang marami siyang matutunan dito. Pagkatapos ng isang laro pa lamang, hindi maikakaila ang nakamamatay na 3-point shooting ni Thompson. Naniniwala si Thompson na kaya niyang ipasok ang bawat attempt na kanyang bitawan. At ang kanyang sinabi na hindi mo pa rin ako pwedeng iwanang libre ay napatunayan sa kanyang debut sa Mavs. Patatahimikin niya ang mga kritiko na bumaba sa kanyang shooting at ang kanyang kumpiyansa at husay sa shooting ay mananatili habang pinatutunayan niya sa lahat na hindi siya nagbibiro pagdating sa kanyang 3-point shooting. Anong masasabi niyo dito mga kaibigan? Sa ibang balita naman, malapit na magsimula ang NBA season, ngunit hindi ibig sabihin na lahat ng roster ay nakapirmi na. Maraming team pa rin ang naghahanap ng tamang balanse sa kanilang mga manlalaro habang ang iba ay sinusubukan pigilan ang tila hindi maiwasang pag-collapse. Nasa bingit na ba ang Los Angeles Clippers? Ang iba naman ay nagtataka kung ano ang pwede sanang mangyari. Ang New York Knicks ay ibinenta ang kanilang depth para makuha si Karl Anthony Towns. Pero iyon ba ang kanilang pinakamagandang option? Narito ang pinakabagong naririnig na umiikot sa liga. Si James Harden ay malinaw na isang kandidato para sa trade request kung sakaling gumuho ang Clippers. Pinilit na ni Harden ang kanyang pag-alis mula sa 3 magkaibang organisasyon. Mula sa Houston patungong Brooklyn, mula Brooklyn papuntang Philly, at mula Philly patungong LA. Umabot pa nga sa punto na winakasan ni Harden ang matagal na niyang pagkakaibigan kay Daryl Morey para sunugin ang bawat posibleng tulay sa 76ers. Kahanga-hanga ang kanyang dedikasyon na umalis sa isang lugar kung saan hindi niya gusto manatili. Umabot pa nga sa punto na tinapos ni Harden ang matagal na niyang pagkakaibigan kay Daryl Morey, gayunpaman, sulit bantayan si Harden at ang Clippers ngayong season. Wala na si Paul George, sugatan pa rin si Kawhi Leonard, at si Harden sa kasalukuyan
ay hindi na sapat upang pamunuan ang isang contender mag-isa. Hindi magtatagal bago gumuho ang Clippers kung hindi maging consistent si Leonard sa paglaro. Kung mangyari ito, alam na natin mula sa kasaysayan na hindi maghihintay ng tahimik si Harden sa isang average na koponan. Ayon kay Grant Hughes ng Bleacher Report, pinilit ni Harden ang pag-alis mula sa mas magagandang sitwasyon kaysa rito. Ang tanging maaaring magligtas ay ang kawalan ng ibang opsyon ng LA na maaaring magbigay kay Harden ng pagkakataon na maglaro tulad ng ginawa niya bilang ultra-high usage alpha sa Rockets. Pero hindi mahirap isipin na mahihirapan siyang harapin ang mga responsibilidad na iyon sa edad na 35 at maaaring magpasya siyang lumipat sa isang koponan na may mas maraming talentong sumusuporta. Sa huli, hindi nagtagal ang kaligayahan ni Harden sa alinman sa kanyang huling 3 koponan. Bakit natin iisipin na magiging iba ito ngayon? Isang bagay na dapat pag-isipan, makakakuha si Harden ng mas malaking kontrol sa opensa kaysa sa nakaraang ilang taon na maaaring makapagpalakas sa kanyang ego. Isa pang aspeto dito ay ang bumababang halaga ni Harden sa liga. Nakakuha pa rin siya ng 2 taon, $68.7 million na kontrata sa free agency, ngunit ang 4-year max deal na hindi niya nakuha sa Philly na naging dahilan ng kanyang pag-alis ay wala na sa mesa. Hindi marami ang mga koponan na handang magbigay ng premium assets para makuha si Harden. Mas kakaunti na rin ang mga option niya sa ngayon pagdating sa mga koponan na maaari niyang ipilit ang trade papunta. Ilang contenders ang umaasa na ang pabago-bagong ugali ni Harden ay magdadala sa kanya sa kanilang pintuan. Ang 10-time All-Star ay wala na ang dating kalibre. Wala pang nangyayari syempre. Baka makabalik agad si Kawhi, manatiling malusog at sorpresahin ng Clippers ang lahat. Siguro si Harden ay mas magaling pa kaysa sa inaakala ng marami sa puntong ito. Pero sa malinaw na alanganin ang Clippers, huwag nang magulat kung marinig natin na si Harden ay nagsisimula ng maging dismayado. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Naging maganda naman ang laban sa pangalawang paghaharap ng Warriors at Kings sa preseason games nang nagpaulan na naman ng 3 ang Golden State. Matapos ang second half, gumawa na ng 14 na puntos each sina DeMar DeRozan at De'Aaron Fox para sa Kings. Ngunit hindi nagpahuli ang Warriors dahil na rin sa kanilang mainit na tres. Sa pangunguna ni Moses Moody na nagkaroon na ng 14 na puntos sa unang 2 quarters. High percentage threes. Held Sacramento to 38% shooting. The line, Kuminga and Moody were working real hard, but you get to the bottom number, it's the problem. That's the problem. And you're just helping the Kings out. Sumunod si Buddy Hield na nagtapos ng 8 puntos sa first half. Kabilang ang nakakagulat na 3-point out balance na ito na siyang nagpapakita na angkop ito sa opensa ng Warriors. Opportunity. That's when a GM says, yeah, I got you too many good players. How about that? How they create threes. You got GP2 coming this way. Now you got 3 defenders here. 3 Kings defenders. Buddy balance the floor out, and he's realizing, okay, the collapse is happening on Podziemski. I'm gonna go. Wonderful, the guys we're bringing back on top of the younger guys we're growing. And samantalang si Stephen Curry ay natapos rin ang unang 2 quarter ng may 6 na punto. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.